conquered death and darkness. In him we are resurrected. Our God is risen from. And parang parang tawag dito. Nasa ano pa tayo. Sige, malapit na lang tayo sa harapan para yung mga darating ay hindi magdagdag ng bagong upuan. At sige po, kalapit natin ating katabi kapatid. Buti na lang. Nandito ka. Ayan. Praise God. So welcome po sa mga nasa online. Ayan, parang maraming nandyan. Kumusta po kayo? And mag-SRCT po tayo dito. Ay, mag-SRCT po tayo. Share, react, comment, and testify. Or tag po natin ang ating mga friends and families. Ayan, huwag din po natin kalimutang mag-share ng ating natutunan mamaya after ng Disciples Night. So meron po pa sa ating gustong magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa Kanya for the past week. O talaga, sige po, palakpakan natin si Lord sa buhay ni Angelica. Praise God! Happy birthday, Angelica! Ayun, gusto ko lang magpasalamat kay Lord kasi nandun pa rin yung pagsusustain niya. Kasi po ngayon ay bakasyon namin. So, no work, no pay po kami. Pero, thank you Lord kasi di niya pinababayaan yung family ko. Tapos, din nung si nanay kasi nagkaroon siya ng sakit. Pero, praise God kasi okay na, nagagamot na lang po siya. Yan. Thank you Lord kasi kahit na parang hindi tayo ganun ka faithful sa Kanya palagi. Pero siya, mang moment ng buhay mo, faithful siya. At hindi lang sa akin, pero pati sa family ko. Ayun po. Praise God. Thank you, Angelica. Balita ko si Julie din. Palakpakan pa din si Lord sa buhay ni Julie Pearl. Ayan, siya din daw po ay magpapasalamat sa Lord sa pagtatagumpay sa lahat ng kanyang pinagdadaanan sa buhay. Ako talaga yung nagsabi no? Okay na yun. Okay na po yun. Ako po, maraming, nagpapasalamat ako sa Lord kasi marami akong na-realize nitong nakakaraan. Na dumaan ako doon sa mga medyo hindi magandang bagay na desisyon. Pero naibalik ulit ako doon sa tamang alignment ni Lord. Ayun, ayun yung pinagpapasalamat ko kasi si Lord kahit na ako minsan sobrang gulo na ng isip ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta, feeling lost ako, ganyan, hindi ko alam. Pero si Lord, malinaw niya talagang sinasabi na yung way na yun. Ayun po, kaya po, kahit mahirap, kahit iba yung, iba yung pakiramdam, lalakaran ko pa din siya. Yes po, yun lang ba? Praise God. Sige, palapakan natin si Lord sa buhay ni Julie. Ayan, meron pa po ba? May gusto pang mag-praise kay Lord? And hello po sa kasama ni Ate Bona. Hi! Welcome po sa ating Disciples Night. Ayan, meron pa ba? Ano yun? Si Jean. Hindi palapakan natin si Lord sa buhay ni Jean. Praise God! Ayan, praise God. Alam nyo, ang dami nyo talagang, nating dapat ipagpasalamat kay Lord. Kailangan lang sinusuong tayo, no? Di ba pala panilin natin si Lord sa buhay ni Jean? Siguro po, pasalamat lang po ako sa Lord sa buong linggo ko nung lumipas po kasi po yung tito ko po kasi, nasa hospital po siya nung last week. Kasi po tumaas po yung dugo niya. Tapos po, after po nun, pinag-pray ko po siya sa Lord na sa tito ko po yun nga po na tumaas po yung dugo. Tapos akala po namin na hindi siya po makaka-recover po doon. Pero pinag-pray ko po sa Lord na, ayun pa po yung pinag-pray ko po sa Lord na yung healing po sa kagalingan po niya. Pero po nung
siguro po nung Webes po ata yun, or nung Martes po, ay nakalabas na po siya. Praise God. Thank you, Lord. Yan, healing. Praise God. Ayan, dami talagang ginagawa ni Lord sa atin. Sa akin pala, gusto ko rin mag-testimony bago tayo dumako sa ating praising na relate ko lang dahil ang topic tuloy. Ang title ng ating praising ay All Things Are Possible. So, 2 weeks ago, meron akong dinanas sa trabaho na hindi ko inakalang dadanasin ko. As a Christian, ako po ay na-lay off. Ano ibig sabihin ng na-lay off? Natanggal po ako sa trabaho. Oo. Tapos biglaan siya. Yung as in, nabalitaan ko na magko-cost cutting yung namin, yung company namin dahil nga po may nangyari sa mga boss namin sa Australia. So sabi ko, Lord, hindi ako kasama dyan, di ba? Kasi favored ako kasi kahit part-timer ako, alam kong kasama kita. Tapos Friday, nag-work ako, biglang tumatawag yung boss ko, may kasamang HR. Sabi ko, Lord, why? Ibig sabihin, Lord, akala ko, So yun, kasama ako sa na-layoff. Pero, ito yung twist na talagang walang imposible sa Panginoon. 6 kami, pero ako yung binigyan ng option na magstay at lumipat dun sa bagong tinatayong negosyo nung boss ko. Grabe. And yung devotion ko po noon is yung Exodus 9:6. Yung sinabi doon ni Lord, nung piniplague niya yung bayan ng Egypt. Naalala niyo po ba yun? Dahil pinapalaya niya ang bayang Israel. Sabi niya, yung livestock ng Israelites, lahat ng resources niyo hindi magagalaw. Pero yung sa Egyptians, mamamatay. So nakita ko lang doon yung protection ni Lord talaga sa akin personally. Yung 6 na kasabay ko pong na-layoff, kinamande yan, wala na silang trabaho. Pero ako hanggang ngayon, nagstay, yun nga, inabsorb ako dun sa bagong company nung boss namin. So, praise God. Wala po talagang imposible kay Lord, kaya magde-devotion tayo. At dapat talaga nagsistay tayo kay Lord. Kasi totoo, may favor tayong mga anak niya. Mahahalata ng mundong ito na tayo ay anak niya dahil ipinapakita niya yun sa ating mga buhay. Sige po, tayo po tumayong lahat at ating purihin ang Panginoon. Amen. Praise God. Ganda ng testimony niyo, Pas. Dahil po dyan, yung mga nasa likod po, pwede po bang pumunta dito sa harap? Sama-sama po tayo magpuri, umawit sa Panginoon. Declare natin. Sabi nga po dun sa verse niya, your praise is always on my lips. Your word is living in my life. Heart. Ayan. Sige po. Dahil dyan, ibigay natin yung best natin sa Panginoon. Yung talagang masasabi ni Lord na, wow, grabe naman magpuri itong anak ko na to. Amen. Amen po. Kaya natin yun. Bigyan natin sa Panginoon. Masarap pong magpuri sa Panginoon, lalo pag dumadaan tayo sa mga pagsubok. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, oh God. We will continue to praise you, Lord. Hallelujah. Sige po, sama-sama tayo umawit sa Panginoon. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul
i-declare natin sa ating mga buhay, sa ating sitwasyon, all things are possible. Sa lahat na akala mo wala ng daan, sa lahat na akala mo wala ng solusyon, all things are possible. All things are possible. Yes, Lord, we declare all things are possible. All things are possible. All things are possible. For the last time, all things are possible. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na buhay. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for all things are possible in you, God. Hallelujah. Kaya, Panginoon, we will continue to declare that you are our Jesus, you are our Savior, our Lord, Panginoon. Hallelujah. My Jesus, my Savior, for there is none like you. With all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love.
Sabay-sabay po tayo. My comfort, my shelter. My Sige po, awitan natin ang Panginoon. Towers of refuge. Let every breath, all that I am, never cease. Yes, Lord, hindi kami titigil to worship you. Sabay-sabay po tayo, shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. Yes, Lord, we are joyful because of the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord. Sige po, sambahin natin ang ating tagapagligtas. Hallelujah! Ang ating Panginoon. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I Isa pa po, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. Yes, Lord, we worship you. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord, all the earth. Sige, sing to the Lord. Worship the Lord. Mountains bow down. Yes, Lord. The seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to. For the last time, let's sing, shout to the Lord. Oh, shout to the Lord. Oh, yes, Lord. Oh, we shout our praises to you, oh God. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Oh, we sing for
shout a praise to you, Jesus. Hallelujah, oh God. Lord, thank you for filling our hearts with joy, Panginoon. Salamat na muli mong ipinapakita sa amin sa gabing ito, oh God, kung gaano ka kadakila sa buhay namin, oh Lord, kung gaano kadakila yung works of your hands, oh God, sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy ka namin karapat-dapat na awitan, patuloy namin karapat-dapat na itaas ang aming mga boses, ang aming mga kamay sa iyo, Panginoon. For you are so, so, so worthy, oh Lord. Hallelujah. You are worthy, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na patuloy pinapakita sa amin ang iyong pagkapanginoon, ang iyong lordship, and yung sovereignty po, Panginoon, sa buhay namin. Lord, help us na to always submit, O Lord, sa lordship mo sa buhay namin, O God. In Jesus' name, para makita namin lalo yung pagkilos mo sa aming mga buhay, O Lord. And tulungan mo kami, O God, na laging humawak sa pangako mo, O God, that nothing compares to the promise that we have in you, O Lord. Na promise na makita ka, Panginoon. Promise na papawiin mo yung mga luha namin, O God. Promise na may katapusan ng lahat ng ito, Panginoon. Promise na makakasama ka namin for eternity, O God. Hallelujah. Hallelujah. Hahawak kami dito, Panginoon. In Jesus' name, as your disciples, O God, kahit gaano man maging mahirap ang mundong ito, Panginoon, remind us of this promise in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. And sa gabing ito, oh God, we continue to welcome you, Holy Spirit. Patuloy niyo po kami, Panginoon, na patuloy na baguhin, O God. Patuloy niyo kaming tulungan, Panginoon, sa mamagitan ng mensahe mo, Panginoon. Kung paano pa kami mas magiging tapat na alagad mo, Panginoon. Kung paano kami mas magiging totoo, genuine, Panginoon, na alagad mo. Especially in this end times, O God, in Jesus' name. Lord, gamitin niyo po yung aming speaker. O God, inaalis namin lahat ng gawa ng kaaway, kasinungalingan, O Lord, na pwedeng bumubulong sa amin sa oras na to, maging sa mga nasa online, in Jesus' name. And we pray, O God, na mabago kami from glory to glory ng mensaheng ito, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Woo! Amen. Sino po na-excite na makuha natin yung promise? Amen. Dahil dyan, kailangan muna natin maging disciples. So, walang promise kung tayo po ay hindi mga totoong disciples or hindi tayo mga totoong Kristiyano. And praise God sa mensahe natin sa gabing ito. Siya po ay ihahatid ng isa sa mga primary 12 ni PASM, prod assistant. Ayan, so welcome po natin ang ating kapatid na si Sister Krisha Lucas. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen! Grabe, nakakabitin mag-worship. Tama ba? Amen. Napakadaming palang tao sa likod. Ayan. Mga production na lang po dyan at mga ministers. Dito po tayo sa harap, everyone. Okay. Sarap mag-worship. Nakakabitin. Tama ba? Ayan. Okay, sige po, bago tayo mag-start, pray muna tayo para dire-diretso na. Dito na si Lord kanina pa, no? Amen. Amen. Sige po, hallelujah. Lord, we bless your name, God, sa gabi na to, Panginoon. Hallelujah. Lord, tinataas ka namin, oh God. Thank you for your presence, oh Lord. Thank you, God. Hallelujah. We bless your name. We glorify you, Jesus. Hallelujah. Thank you for your grace and your mercy, Father. Salamat, Panginoon, na muli ay may gawain kami. Salamat sa presensya mo. Oh God, simula pa lamang, Lord God, salamat po na di mo kami, lahat kami kinatagpo mo, Panginoon, sa oras na to. Thank you, God. And we want more of you, Lord, sa mensahe, Panginoon. We pray, O Lord, na kung paano mo ito tinuro sa akin na may lagay din sa puso ng bawat isa. In Jesus' name. At wala po, Lord, maging distraction, Panginoon, sa online, sa building na ito, Panginoon, maging sa puso at isip ng bawat isa. Thank you, Lord God. Holy Spirit, malaya ka pong kumilos. This is your service. Speak to us. Please come. Hallelujah. Nag-manifest ka po, Panginoon, sa gabi na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, ang topic natin ay, ayan, nandito pa rin po tayo sa series ng Lead by Following Jesus. Ayan na. Ang topic po natin ay Worldly Church People. Naka? Nasa church, pero kung makinig po tayong mabuti, praise God sa mensahe ng Lord, no?
Ayan, ang series natin ay Lead by Following Jesus. So may tanong ako sa inyo. Ano ba yung sa Tagalog? Lead by following Jesus. Mag-lead by... na si Jesus yung fina-follow o sinusundan. Tama. Si Jesus yung standard. Pag si Jesus ba, ano gagawin niya? Tama. So may question. Sa tingin niyo po, ito-tolerate ba ni Jesus yung mga worldly Christian? Worldly church people? To-tolerate ba niya yon? Hindi po. No? Kaya yung mensahe natin, medyo masakit-sakit ng konti. Pero thank you, Lord, kasi gusto tayong baguhin ng Lord. Amen. Ayan. Kaya sa gabi na to, magpapagising tayong lahat sa Panginoon. At huwag nating makalimutan na kahit church people tayo, alam niyo ba yung church people? Nasaan sila? Syempre. Yung katabi mo, yan po yung topic natin. So, hindi lang dito sa building, pero sa mga nasa online, kayo po ay church din, no? Hanggat nandun po tayo nag-gather sa pangalan Jesus, tayo ay church. Nakigets po? Ulitin ko lang, sabi dito, kaya sa gabi na to, magpapagising tayong lahat sa Panginoon at huwag nating makalimutan na kahit church people tayo, ay hindi pa rin tayo makakasama sa rapture. Hindi pa rin tayo makakapunta sa langit kapag worldly pa rin po tayo. Malinaw. Amen. Kaya I pray for the spirit of conviction na huwag mo na kayong tumingin kung saan. Kitang-kita ko po kayong lahat. Ayan. Mula, lahat ng mga mata nyo, nakikita ko po. Ayan. Sa tangkad kong ito, di ba? So, kita ko po kayo. No? Sa online, kita kayo ni Lord dyan. Kaya makinig po tayo. Ayan. So, ating objective, makita ng bawat isa na ang mga worldly church people ay hindi, 1, 2, 3, hindi kinalulugdan ng Diyos at nais niyang makaalis tayo sa ganitong sitwasyon. Amen. Kasi kung hindi tayo aalis dito sa pagiging worldly, hindi na tayo kukunin ni Lord dito. Maiiwan tayo sa rapture. Sino gusto maiwan? Ay, nakikinig. Di ba? Kasi ayaw nating umalis sa world eh. Di ba? Pero gusto natin. Amen. Siyempre naman. Kasi again, pag ayaw po nating magpaalis sa Panginoon, hindi niya tayo aalisin dito. Dito na tayo forever. Gusto niyo ba? Kami, wala na din. Ikaw na lang. Ayan. Tinamay katabi mo. Tanong mo, worldly ka ba? Umaating ka lang ba ng church? Hindi, joke lang. So, hindi no, amen? Ayan, iiwan niya tayo kapag nag-rapture na. Ayaw nating umalis eh. Diba? So, praise God na may ganito tayong mensahe. Amen? Na gigisingin tayo ng Lord. Kasi nga, ulitin ko lang po, ito na yung mensahe. Hindi po natutuwa si Lord sa mga worldly church people. Tamang nandito po tayo, pero hanggat nasa worldly pa rin tayo, yung pagsasalita natin, ugali natin, yung buhay natin, hindi po nalulugod si Lord. No? Makakasama ba sa langit yung mga worldly church people? Hindi po, maliwanag yun ano. So bilang introduction, ano ang role ng church sa buhay mo ngayon? Routine ba o relationship? Siyempre naman, di ba? Hindi ko na kayo tatanungin, baka galaglagan pa. Kayo na bahala, kayo nakakaalam naman yan. Amen? Tayo po pala, tayo kahit ako. So ano bang, ngayon, ba't nandito ka? Sanay na yung katawan ko eh. Di ba ganun yung routine? Ano pa? Paano pag sinabing routine? Ano pa po ibig sabihin nun? Nakasanayan. Ano pa po? Nakasanayan. Ano pa po? Ma-attend na lang. No? So, yan siya. Pag dito pa lang sa introduction, gets na natin, di ba? Anong role ng church sa'yo pagka nag-a-attend ka? Ala, kasi kung ginagawa pag alas 6 eh. Hanapin kasi ako ng leader ko. Nakaka-irita yung leader ko. Hanapin lang ako, attend na ako. Papasend pa yun ng testimony, attend na ako. Kasi diba, pag nasa physical, walang type, walang testimony, andito na lahat. Pag nag-reps pa kayo, tatadda rin pa ako nun. Malilista pa, mapapatawag ni Pas M. Di ba? Pero mali yun. Pag po tayo ay nasa routine stage na, we are already considered as worldly church people.
Kasi hindi na siya out of relationship. At masakit yun sa Lord. Tama ba? Halimbawa, yung asawa ko ba, o si Pas Jay, no? Nandun na lang siya kasi nandun na lang siya bilang asawa, di na niya na ako mahal. Diba? Sinakali. Hindi, diba? Parang kahit ganun din kay Lord, no? Kasi ang hirap nun sa Lord na nandyan nga si Julie pero nakaganon lang. Ayaw lang pagalitan ni Pas, kaya nandin eh. Masakit yun sa Panginoon. Amen? Kaya papabago natin siya sa Lord, no? Ayaw ni Lord ng mga... Yay, very good. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Amen. Praise God. Ayaw ng Lord, no? So, next po. Ayan. So, ito pa, meron pa tayo ditong mga katanungan. Ayan, para malaman kung routine or worldly Christian na lang, pumupunta lang dahil nakasanayan o takot. So, yung takot, yan yung parang tatakot ka na hindi ka nakaka-attend. At the same time, ano ka na nga, nakasanayan. Pangalawa, kawalan ng focus. Ayan. Bawa, negative yung tinanungan at tapos sabi niya, amen, tapos nag-amen. Nako, may kilala ba kayong ganon? Ay, meron daw. Halimbawa, sino gusto maiwan sa rapture? Sobrang tahimik, tapos nag-amen siya. Yan. Hindi na siya focus. Ito yung number 3, masakit. Sinasabi niyo nga po yung number 3. Kaganyan ka lang. Sa dami ng sinasabi ko, ang gaganda ng mga sinasabi, naiyak na yung mga katabi mo, ikaw, kaganon ka lang. Hindi siya magandang senyales, no? Kapag ganon, worldly church people na yon. Tama ba? Ano yung sabihin ng hindi ka na naaantig? Ha? Oo, alana. Pagpasok dito sa kanan, saan lalabas? Sa ilong. Ganong kalapit, nawala agad. Di malang nagtagal ng ilang Tsaka di ka na naaantig. Ano yung mabigat yun sa akin for me? Parang, nandiyan ka ngayon, kahit mga ministers, no, right now. So, kahit nasa prod po tayo, makinig tayo mabuti, nasa admin, nasa online, o saan pa man po tayo ministry ngayon, di lang pag DN, sa lahat po ng gawain. No? Amen. Kasi medyo delikado to, guys, yung message. Ba't siya delikado? Sino yung subject? Sino yung pinag-uusapan? Mga church people. Tayo na to. Tayo yung pinag-uusapan. At praise God, kasi gusto ng Lord mabago to sa atin. Amen? Amen. Ano pa yung number 4? Checklist mentality. So sabi nga dito, tinitignan mo ang pagsisimba bilang isang gawain kailangan lagyan ng check para masabing nagawa mo ang tungkulin mo. Pagmamadali. Ayan. Pagmamadali. Nag-picture pa, nandun ka na sa labas. Okay, may the Lord God, Yahweh, bless you. Nangagana si Pasim, nandun ka na sa baba. Nagpapainit ka na ng motor. Na. So, ganun siya. Walang tunay na connection sa komunidad. Isa din yon, parang routine na siya. At number 6, walang pagbabago sa buhay. So, magpabago tayo sa Panginoon. Amen. Nakaganyan dyan, pakikurot. Mga ganyan na. Okay. Ba't di kayo nagsusulat pala, by the way? Asan yung mga, po natin, Biblia natin? Tayo po ay, ayan, magdala po tayo ng note. Magsulat po tayo, ha? Amen. Kasi, sabi po sa science, mas nauunawaan po natin kapag nagsusulat tayo. Okay, may picture ako dito. Tingnan mo kay katabi mo. Yeah. Ayan na, mga worldly church people yan. Nasa church, pero tingnan mo yung cellphone. Bawal mag-cellphone, ha? Online lang. Online lang ang naka-cellphone. Online community ministry lang. Nasa church, tama to, diba ang ganda ng picture, pakilabas na lang sa live. Diba, nasa church, pero tingnan mo yung cellphone. Lahat nakayuko. Kita po kayo ng mga... Kahit si Pas M, kita lahat ng mga nag-speak, Pas A, Pas J, mga speakers natin. Sabi nga dito sa pag-aaral, leaving phone at home for undistracted church worship. So meron silang mga ganong patakaran na. Iniiwan na yung cellphone sa bahay. Yung patupad natin yan. Yan. O sige, kahit di na sa bahay, sa bag na lang po, huwag nyo nang buksan. Bili tayong Bible. Na.
Gusto niyo po, benta niyo yung phone niyo. Bili kayong Bible. Tama. Benta niyo na. Mabukas, benta niyo Bumibili ka mga benta ko 2.5 lang. Bibili akong Bible eh. Yung cellphone, dala lagi. Yung Bible, wala. Tapos eto pa, may dala kang Bible, di naman binuksan. Anong ginawa? Mga worldly church people po itong mga ito. Siyempre, di naman literal na ginawang una na. Ibig sabihin, tinago lang sa Hindi na binuksan. Ayun, dito yung Bible ko, Shout out sa kami, biglang magabot. Eh! Wala, joke lang yon. Anyways, next po. So ito po yung key verse natin. Ayan, so John 15:19. Sige nga po, basahin po ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Amen. So, yung verse po na yan, medyo madami siyang nakapaloob na mensahe. Pero dun muna tayo sa unang part, sa letter A, that if you belong to the world, it would love you as its own. Sa Tagalog, kung tayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupot sa inyo ang sanlibutan. So, di ba ilang beses naman na po nating na-discuss yung kapag Christian ka, anong nangyayari sa'yo? Napupot sila sa'yo. Tama? Naalala pa ba yon? Napapersecute, ano pa ginagawa pag Christian? Napupot sila sa'yo, yung mundo. Pero, tingnan niyo yung unang part. Tingnan niyo yung unang part. If you belong to the world, it would love you as its own. So kapag pala, basahin na lang natin tong message ni Pastor Warwick. Ito yung pinakabinigay sa ating text. Sabi dito, if you see worldly, carnal, or led by the flesh church people, paikli natin. Nakikinig pa ba? If you see worldly church people, they have few problems in this world compared to the actual disciples. Sa Tagalog, yung mga worldly church people, ano sabi dyan? Kokonti yung problema nila. Kumpara sa totoong mga disciples. Kumpara sa totoong mga church people. Bakit? Kasi ano sabi sa verse? If you belong to the world, mamahalin ka talaga ng world. Ito pa kayo masakit dyan, sabi ko dito, kaya magtaka-taka ka rin kapag hindi ka man lang pinag-aaksayahan ng panahon ni Satanas. Kasi baka worldly na tayo. Kasi baka hawak naman niya talaga tayo. Amen? Nag-gets niyo yun? Kasi love ka niya eh. Kasi alam niyang worldly tayo. Alam niyang worldly ka pag nasa labas ka ng church na to. Kaya sabi dyan, magtaka na tayo kapag kokonti yung problema natin. Kasi busy kayo eh. Tama? Alam ka na pag-aksa ka niya ng panahon, inasa kanya ka na. Pagbaba mo nga dito, giyosi ka eh. Alam niya. Diba? Nagets po natin? Amen. Kaya baka maayos ang lahat kasi hindi ka na-target ng mga kaaway. Alam nilang worldly church people ka. At alam po nila na kahit umaten tayo ng church, alam nilang di naman tayo kukunin ni Lord, ni Jesus sa rapture. Tama ba? Kasi worldly naman po tayo. So assess natin yung sarili natin. Amen? Diba parang alam mo yun, gets nyo ba? Sa bahay mo nandun si Satanas. Hindi seryoso. Andun siya, besi kayo. Ayun sabi dyan it would love you as its own. Diba? Alam nilang worldly church person ka lang. Naalala ko yung isang turo before na hindi lang ang Lord yung nakakita ng lahat ng ginagawa natin. Naniniwala ba kayo doon? Sino pa? Even demons. Nakikita nila yung ginagawa natin. Kasi baka kasi parang isang part lang yung naunawaan natin na parang nakikita ka ni Lord, ganyan. Tapos parang medyo bigi ka na, alam mo yun, parang okay. May problema kasi doon sa isang part na yun na hindi lang si Lord, but even demons.
even Satan, nakikita po nila tayo. Na hindi nila tayo pinag-aaksayahan ng panahon kasi nga, alam nilang hawak naman nila tayo. Hindi ka nga nakikita ng pastora natin, ng mga pastors natin, ng leaders, pero nakikita tayo ng mga demons. Amen? So please, no? Alam niya kung ano or sino talaga tayo sa labas ng church. No? And imagine the pain. Ito na. Naakala natin, kasama tayo sa rapture dahil nasa church tayo. Imagine the pain. Kasi alam mo di ba? Naririnig natin yung rapture, ano pa? Tinuturo, ano pa po? Nire-remind ka ng leader mo, chat ng chat sa'yo. No? Imagine the pain, tapos aware ka na nag-rapture na, bumagsak tong mic, sama ako doon syempre. Di ba? Pag, ayan na trumpet na, no? And yung masakit kasi doon, ang pinag-uusapan natin is mga church people. Ulitin ko lang, baka hindi nyo na-gets. Imagine the pain. Yung pain na alam mo yung nangyayari. Na-gets nyo? Alam mong naiwang ka. Tas yung kami, yung alam mong mga church people talaga, na wala kaming lahat. Naiwang ka. Imagine natin yun sa oras na to. Kasi kaya natin to tinatopic. Ayaw ng Lord. Amen? Na maging worldly church people tayo. Ayaw ni Lord. Ayaw niya. Kaya tayo may gantong mensahe. Gusto ng Lord, umalis tayong lahat sa gantong estado ng katatayuan natin sa Panginoon. Kasi naririnig mo yung rapture Tapos aware tayo na after that, may 7 mangkok, ang titindi ng mensahe natin. No? Tapos yung leader mo na kulit ng kulit sa'yo, lahat kami nawala na. Naiwang ka. No? At again, alam ng Lord kung sino lang yung kukunin niya. Kaya please, ito lagi ko ito sinasabi dati pa, sila Queenie pa lang yung mga members ko. Hindi si Pas M yung magde-decide kung sino yung kukunin ni Jesus sa rapture. Hindi rin yung leaders, hindi po. Si Jesus. Malinaw yon. Ibig sabihin, kahit na maganda yung katayuan natin sa church na to, pero sa mata ni Jesus Christ, worldly pa rin tayo. Kukunin ba niya tayo? Sagot po tayo. Hindi. Ano yun? Sobrang clear. Sobrang kahit sa bata mo yun sabihin. Kara, naintindihan mo yung sinabi ko? Si Jesus yung magde-decide. Bawang ganda ng score mo sa balasik, hindi ka napapatawag kada buwan. Okay. Pero paglabas natin, worldly pa din tayo. Si Jesus yung magde-decide. Kahit pa sabihin ko na, Lord, 100% to. Hindi na ako magpapangalan, baka maiwan. Si Ana. Anang sa ano lang Emeng Ana lang walang Anang totoo. Hindi sasabihin ni Lord sa akin na, nako, ganun na lang siguro nako, nakikita ko si Ana lagi. Alam ng Lord, no? Amen. Nakuha nyo ba yung bigat? Nakapag worldly pa din po tayo, hindi tayo makasama sa rapture. Nagkakagulo na dito. By the way, no, alam ko sinabi to ni Pas M, di ko alam kung nababa din sa lahat ng core, na wag na natin gusto yung maiwan. Bawa kasi iba dyan papapugot na lang ako ulo. Pag naiwan ako. Gagamitin sa'yo nail cutter. Isa-isa. Gaganon, no? Naano yung mga ugat mo. Tsaka sabi po kasi doon, talagang hindi ka talaga makakatagal. Kasi ilang taon po yon? 7 years. O kung dadating tayo sa mid-trib, 3.5. Mahirap pa din siya. So dito pa lang, sumama na po tayo. Amen. Say mo ka sa katabi mo, huy, di pa nagra-rapture. Bago ka na. Sige sabi, magbago ka na. Sa online po, pakitype nga. Magbabago na ako. O sige, wag lang yung magbago ka na. Magbabago na ako. Sabi mo. Ayaw ni Lord ng worldly church
people. Ano po yun? Ano pong meron dyan? Wala. Ayan, no? Di ba? Again, imagine the pain. Di ba? Naiwang ka, bumagsak na tong mic na to. Kulit mo. Ang dami ng chances. Hindi enough na church people lang tayo. Hindi enough. Ang dali kaya pumunta ng church. Ang init kaya sa amin, punta nga akong church, ang lamig dun eh. Diba? Nasa church ako. Church person na ako noon. Diba? Ang init pa naman sa kwarto namin. Punta nga akong church, Sunday naman, Disciples Night, doon muna ako. Tambay mo, si cellphone na ako dun. Sunday worship, punta ako. May core kami, punta ako. Nga magawa eh. Sama lang ako sa picture. Jesus. Gaganon ka lang oh. Bad trip, diba? Pero hindi. No? Please, in Jesus' name. Amen? Sabi pa dito, second part ng message ni Pastor Warwick, the world doesn't reject them because it doesn't see Jesus in them and recognizes them as worldly like them. Grabe. Sa Tagalog, hindi ka na nire-reject ng world kasi hindi naman nila makita si Jesus sa'yo. At sabi pa dyan, nare-recognize ka na nila na tulad nila. Ito yung mga worldly church people. No? Ayan, sabi pa dito, totoo po masakit, these people remain dead in sin. They are not saved unless God can shake them away. Sino yung sinasabing they are not saved? Ulit. Oh, sure. Sabay-sabay. Sino po yung sinasabing hindi saved? Worldly church people. Worldly. Siguro naman nagets na po yung worldly, amen. Ibig sabihin nasa church pero makasalanan pa din. Yun. Pinipili pa rin yung world. Kung paano magsalita, parang mundo pa din. Mumura pa nga eh. Yoyosi, nagiinom, and so on. Chismis, naninira. Yan. Walang love. Hindi nagmi-ministry. Pasok din yan. Ma-attend lang. Church-goer sa ibang salin. No? Sabi po dito, 2 Corinthians 6, verse 14. Sabay-sabay nga po. 1, 2, 3, go! Ano po sagot? Diba? Ang linaw, no? 2 Corinthians 6:14. Gusto nyo po i-print nyo, paprint nyo kailangan, palaminate nyo, ilagay po natin sa bubong bago tayo matulog. Diba? Kasi hindi po pwede. Amen? Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho nyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Hindi po pwede. Yun lang pong mga taong nag-i-stay sa katwiran, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, at Saturday. Kasi pag lumihis yung Monday mo, minum ka Monday, na yun eh, laglag na yun eh. Tama? Nasa katwiran ka, nasa liwanag ka, tapos, dito mo na ako. Wala naman din sila pas. Nasa bandang ko. Ano bang giginto? Nasa giginto ko ngayon. Wala ditong mga church, Pero nandun si Lord, tsaka yung si Satan nandun sa tabi mo. Diba? Amen? Tabi natin, sama ko. Baka minsan, diba? Amen. And ito pa, ito yung dyan. This picture. Imagine this. Babasahin ko po. Bakit pa ito ginawa ni Jesus kung ang pananatili sa kasalanan ay okay lang? Amen. Bakit pa ito ginawa ni Jesus kung ang pananatili sa kasalanan ay okay lang? Na makakapunta rin pala lahat sa langit kahit worldly pa rin. Amen. Kahit sinner pa rin, kahit churchgoer lang. Bakit pa ito ginawa ni Jesus? Diba logically, tama ba? De sana, di na ganito katindi yung ginawa ni Jesus Christ para lahat po tayo ay umalis sa kasalanan.
Amen? Para lahat tayo ay umalis sa world. So, ang world kasi ano yan talagang taliwas yan. Dilim talaga to. Nasa world pa tayo. Huwag tayo makiayon. Amen? We have the Holy Spirit. Nandyan siya, kinoconvict tayo. Huwag mo yan gawin. Umattend ka, magstay ka, mag-devotion ka. No? Imagine the sacrifice of Jesus Christ para lahat tayo ay umalis sa mundo at maging sa Kanya. Fully. Maging sa Kanya ng buo. Amen? Diba? Parang logically parang, ba't pa ito ginawa ni Jesus? Kung ang pananatili sa world ay pupunta pa rin tayo sa langit. Di na ako magmi-ministry pag ganon. Tama? Nagpapagod lang tayong lahat. Pwede pa rin pala pasok pala Pero hindi. Amen? Amen? Hindi po, no? Pero syempre nandito ang Lord. Ito na po, bilang application. So, dito na tayo. Ito yung gagawin natin. Okay. Given, lahat ng mensahe natin, nandun na yon. So, ngayon, anong application natin? Number 1, sabay-sabay nga po. 1, 2, 3. Amen. Tsaka lagi natin isipin, hindi ako kukunin ni Jesus pagka worldly pa din ako. Totoo yun. Magpasiyasa tayo, Lord, baguhin mo ako ngayon. Sabi dito, make sure na nakapagsalamin tayo araw-araw, minuto. Don't skip our devotions. Amen? Mag-skip ka na ng kung ano, huwag ka mag-cellphone. Pag alam mong di ka pa nagde-devotion, tapos ang tagal mo mag-scroll, di ba? Parang nahilo ka na, kakascroll, di ka pa nagde-devotion. So wag po nating skip yung devotion natin. Amen. Isa po yan sa kaparaanan para makapagsalamin tayo, para magising tayo ng Panginoon, para maalis niya tayo sa pagiging worldly. Sino dito gustong maalis sa pagiging worldly? Amen. Sino dito gusto maiwan? Ayan na. Ayaw natin. Amen. Amen. So again, don't skip your devotion. Magpalid palagi sa Lord at sa leader. Magpatama kapag may tinatama. Lalo na kapag sa leader din. Igalang ang mga leaders. Halimbawa, di ka na nga nagde-devotion. No, nararamdaman ka na ng leader mo. Tapos pinapa-follow up ka na sa kanya ni Lord. Ikaw naman, di mo pinapansin. So wag po, isa po sa kaparaanan ng Lord yung mga leaders natin. Amen po. No, ulitin ko lang, no, wala pong bayad yung bawat isa. Napakadami pong sacrifices ng mga leaders natin. Huwag nyo namang kaming, di ba, parang kung makapagsalita, kung hindi na lang ganun pansinin, ano pa? Mga nachichismis ba kayo dyan? Mga naririnig ba kayo dyan? Hindi na lang ganun pansinin. Alam niyo po yung mga leaders, nandyan yan para po to make sure na makasama po namin yung bawat isa sa rapture. Amen? Leaders, pagod ba? Di ba pagod din po kami. Same lang. Marami din kaming ginagawa. Busy din po kami. No? Online people din. Alam niyo po, gagawin lang sa mga leader, alam niyo kung ano? Susundin lang. Mamahalin lang natin sila. Alam niyo, puso ng mga leader, iyak-iyak na yan. Nag-send ka, nag-update ka ng sheets maagang maaga. Tapos pag core nyo, hindi ka late. Alas 3 yung core. 2:30 pa lang, nandun ka na. Diba? Amen? So, hindi sa damakmak na mention ang ginawa sa'yo. Talaga naman. Ulitin ko po. Devotion, the Holy Spirit, of course. The Word, amen? Yung mga leaders natin, yan, mga pastors. Sila po yung tutulong sa atin para magising tayo at masiyasat sa anumang estado ng kalagayan natin. Amen! Totoo, alam nyo, naawa ko sa ibang mga leaders na kukwento sa akin Pag nakikita ko, nag sa pulpit
Hindi, joke lang. Anyways, ayan, sabi pa dito, ito sa 1 John 4:5, one thing, ito kasi about sa mga false prophets. So isa rin po, iwasan po natin yung masyadong panonood din sa mga reels na parang alam mo yun, parang gumagamit din ng word. Pero ito po, babala. O sige nga kayo nga magbasa. Palabas sa live, palabas. 1, 2, 3, go! Oh, mga false prophets yan, devotion ni Pastor Jay kahagabi. Kumunik, na-share niya sa akin. Diba? Kaya't mula rin sa sanlibutan ng tinuturo nila, mga false prophets. Kaya ito po, additional lang, nasa tamang landas ka na, bigla mong iniwan church. Sa church na yun pwede mag-boyfriend 12 lang, pwede na. Sa Roma Wigpit. Bili isang pastora doon, nag-ML Sa church bawal. Inaalis sa ministry pag may jowa. Diba? Pero pag nakapakinig ka ng ganyan, yung tipong pwede lahat, sasama ka hindi. Yung totoo. Hindi ka sa church kasi natin, na mahigpit talaga di ba? O, asang ka na, ginawa mo na ba ito? Nakakapagod kaya. Di ba, leaders? Alam mo, sobrang saya sa heart namin pag talaga naman, unang-una ka, nag-update, ganyan. Tapos doon sa church na yun, walang ganon. Malamang ko ba nadala ka na 1 John 4:5. Higi, doon ka na. Bahala ka, di ka namin makikita sa finish line. Eto paano, by the way, sa mga lumilipat. Charot. Sa mga lumilipat ng church, ayan, nasa tamang po kayo. Hindi ko po inaano yung rowa. Hindi naman. Pero kasi, ako mismo, ramdam nyo ba? Sa sobrang higpit. Matthew 7, ano po yung daan sa Matthew 7? Makipot. Di ba malinaw na doon, in-explain? Makipot na daan, tsaka maluwag. O, sige doon ka. Dili kami. Basta kami, ang ending natin ay sa kingdom. No? Road to destruction po yung maluwag. Kaya isip-isip po tayo. No? Pagkatapos ng ng gawain may mga tugtugan may mga tugtugan. Hawak mo. Di ba? Oh, gumano lang ako. Hindi ko ginano. Ay, Tatay Toto, ano yon? Ay, i-check nga po yung TikTok ni Tatay Toto. Nilaglag ni Kara. Oy, ay. Shhh. Silensyo. Hindi, secular song Oy, church. Baka po tayo naliligaw. Baka naman, pag sa tingnan nyo yung YouTube ng bawat isa. Baka kumakanta ka na ng Dancing Queen. Fixing the broken heart. Ano pa ba mga Ay, sumaya kayo. Huy, seryoso. No po. So wag po. Amen? Sa application number 2, time's up na ako. Sa discipleship, lead by following Jesus. Yan po yung nilagay ko. Bakit? Paano ba si Jesus sa mga worldly church people? Eto, sorry po, 2 minutes na lang. Paano si Jesus sa mga Pariseyo? Mga anak ng, yan? Mga lahi pala, sorry. Mga lahi ng ulupong, mga ganon siya. Ano ba yung mga Pharisees? Sa nakatira? Sa templo. Amen? So sa discipleship din po, i-apply natin siya. Kapag worldly na yung mga members natin, huwag tayo matakot, pagalitan sila. Amen? Okay nang magkaaway-away kayo, at least, tinatama kita. Marirealize niya yan pag naiwan siya. Tama ba? Marirealize niya pag naiwan siya, hindi siya nakinig. No? So let's lead by following Jesus sa discipleship. Ganon siya, no? So sa mga templo na nakatira yung mga Pharisees, pero grabe niya itama, no? Yung mga taong yun. Yugyugin ang mga members. Okay nang magkagalit kayo kasi tinatama sila. Kasi binabalik sila. Sabi ko, makikita rin nila yan kapag naiwan sila. Yan, charot lang. Pagalitan natin ang mga members natin kapag worldly church people na sila. So, minsan with love and grace, pero wag palagi. Diba? Tama ba? Wag palagi. Bakit? Kasi,
hanggang sa naano ka na, iba na yung mga words sa'yo. So, ganun po. Pwede namang ibigay sa kamay ni, anong verse yun? Corinthians, ibigay sa kamay ni Satanas. Uy, may ganong verse sa mga di po nakikinig. Ayan. Eto, last na po. Ako, ganun ako. Okay na magalit ka sa akin. Okay na maging strict ako sa'yo. Tama ba, mga anak ko dyan? Ayan. Alam nila yan. Kasi ayoko pong maligaw kayo, no? So, ganun din tayo. Sa discipleship, okay lang po yan. Yan, ganun din gawin natin sa mga members natin. And syempre, sa pag-share ng gospel, wag natin wag nating labnawan. No? Kung dapat sabihin na hindi po, kung bawan may may effect siyang sinasabi. Hindi po, pupunta po tayo ng impyerno pag ganyan. Hindi po. Natin, syempre in a nice way, baka masapa ka noon eh. In a nice way. Pero sabihin pa rin natin. Amen? Na wag nating hayaan na magstay sila sa world, sa sin, no, sa pag-share natin ng gospel. Sabihin natin na hindi po kayo pupunta ng pagka ganyan. At kung di tayo mag-share, sino mag-share? Wala, di ba? Kaya mag-share po tayo ng gospel. Amen? Okay, bilang conclusion, pakibasa po sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Amen. Sipupalapakan natin si Lord. Praise God. Amen. Sino napagalitan? Joke lang. Napagalitan ni Ate Kay. Siguro para sa mas madaling salita, para maintindihan natin sino ang worldly Christian. Meron akong isang salita or dalawang salita pala na pwede nating tandaan, kung di natin matandaan yung worldly Christian. Ang worldly Christian po ay double life. Narinig nyo na yun? Tanong mo sa katabi mo, ilan? Tanong mo sa katabi mo, ilan ang buhay mo? Kasi ganun yung mga taong worldly Christians or world church people. Meron silang spiritual life. They have spiritual life. At pinagkaiba nun sa totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano kasi their life is spiritual. Intindihan natin yun. Magkaiba ang meron ka lang na spiritual life. Baga may parte lang na spiritual. Yun nga, umaten ka ng church. Umaten ka ng core group. Kaya siya dalawa. Kasi may parte lang. Merong hindi spiritual. Intindihan natin? Pero ang totoong Christian kasi, our life is spiritual. Diba? #Erica. Diba? Erica, ano pangalan ni Enpas? Mokisa. Hindi po si Mostisisa. I miss you, anak, kung nanonood ka man. Nagkis natin yun, ang totoong Kristiyano, their life is spiritual. Pero ang may worldly church people na buhay, they have spiritual life. So tanong ko sa'yo, are you spiritual? O meron ka lang spiritual life? Kasi kaya ang daling alisin ni Lord eh. Kasi parte lang siya. Hindi siya yung buhay natin. Kanina habang iniisa-isa ni Krisha yung mga senyales, mga banta or tanda ng pagkakaroon ng or pagiging isang church people. Isa ang na-realize ko ay worldly church people. Sabi dito, worldly Christians are active physically. Pero, niloloko lang nila ang kanilang sarili at si Lord. Bigat nun. Di ba active tayo, nandito tayo, uma-attend. Minsan, testimony ka pa dito. Minsan, pupurihin pa namin yung buhay mo. Pero, not knowing na niloloko mo pala kami. Kasi pag di ka namin nakikita, iba pala ang ginagawa natin, iba pala yung iniisip natin. Eh, niloloko mo lang din yung sarili mo.
You define yourself or tinuturing mo yung sarili mong Kristiyano ka. Pero hindi. Akala mo ligtas ka. Akala mo okay ka kay Lord. Pero hindi. At ang pinakamasakit, niloloko natin si Lord. Di ba yung kanina yung example ni Krisha about sa asawa? Ganon tayo kay Lord eh. Pupunta tayo sa bahay niya, pero hindi siya yung mahal natin. May iba tayong inuuwian pagkatapos. Naintindihan natin? And ano daw yung sabi sa objective? Hindi daw tayo kinalulugdan ni Lord. Pagka ganon. And ano sabi sa verse? Hebrews, pag daw natin na please si Lord, we cannot see the Lord. So yung kanina inaawit mo, nothing compares to the kahit anong taas ng kamay mo dito, kahit anong sigaw mo, shout to the Lord. Pero sa labas, kung iba yung sinashout natin, iba yung tinataasan ng kamay natin, iba yung nagiging buhay natin, we cannot see the promise. Tama po. Practical na mga example. Dito sa church, masipag tayo sa bahay. Kailangan pang pukpukin ng nanay sa mga youth dyan. Double life po yun. Mga magulang or mga ating mga millennial, sumusunod kay pastora, sa leader hindi. Double life po yun. Pag si Pas M nakausap, nginginig. Pag sino ba leader dito? Si Myra, ayaw. Pag si Ate Kay lang, ayaw. Double life po yun. Sino na pagalitan? Joke lang. Alam niyo, sabi nga ni Ate Krisha, ba't to sinasabi ni Lord? Ba't hard si Lord ngayong gabi? Di ba last week, ang ano ni Lord, ang malumanay ni Lord. Ngayon, hard si Lord. Hard. Ba't ang hard mo? Because He loves us. Dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak. Pinapagalitan ng Diyos ang kanyang mga anak. Lalo pag nasa mali tayo. Kasi tinatama niya tayo. Amen po. And lastly, in example din ni Krisha si Jesus Christ, tinanong ko si Lord, ba't hindi ka naging worldly? And nagstay ka sa mundong ito for 33 years. Ba't di ka man lang namin na-influensyahan? Ba't di natin na-influensyahan si Jesus? Ba't siya ganun katatag na pwede naman siyang mas masilaw ng yaman ng mundong ito, pwede naman siyang mag-asawa, pwede man siyang maging kasing sama, maging kurakot din siya. Di ba possible? Kasi human siya, 100%. Pero Jesus, why? Tinanong ko si Lord. Ang nasagot ni Lord, kasi focus ako sa mission ko. Nakatingin ako sa mission ko. To seek and save the lost. Yun lang, ang nagdidikta ng buhay ko, araw-araw, hanapin ko yung mga lost. And yun lang. At ano pa? Focus din siya sa Ama. Na kapag may nangyayari sa kanya, di ba sabi sa Bible, magpe-pray siya sa tuwing kailan? Madaling araw. Aakyat siya ng bundok. Iniisip ko, imagine ko, wala kasing nakalagay ko ano yung pinagpe-pray ni Jesus eh. Pero, feel ko nagsusumbong si Lord, Father God, ganito yung nangyari. Father God. May isang glimpse tayo, diba, doon nasa Garden of Gethsemane siya. Father God. Ang hirap. Ganon si Jesus Christ. Hindi siya nakatingin sa pagtanggap sa kanya ng tao. Hindi siya nakatingin sa estado niya sa buhay dito. Pero ang tanong niya lagi, nagagawa ko ba yung mission ko? Napiplease ko ba ang Ama ko? Yun lang. And kung tayo as Christians, pwede ba natin paita yung picture na pinakita ni Krisha kanina? Yung cross. Kung tayo tititig lang din lagi sa cross, magiging worldly ka pa ba?
Kung dyan ka tumitingin, hindi sa sama ng loob. Kung dyan ka tumitingin, hindi sa sarap ng bisyo or ng pleasure na nakukuha natin sa media, sa bisyo, sa relasyon. Kung dito tayo nakatingin, iinom ka ba? Kung dito ka titingin, magyoyosi ka pa ba? Kung dito ka titingin, magbubunga ka pa ba? Kung dito ka titingin, magiging tamad ka ba? Siguro yun yung kulang sa atin. Lumilingon tayo sa pinanggalingan natin. And pag lumingon kasi tayo, nawawala yung mata natin sa krus. Kaya anong nangyayari? Magiging worldly tayo ulit. Naintindihan natin? So napakasimple lang nito, no? Parang nung araw na nakita mo to ng malinaw, nung encounter, nung una mong luhod sa harapan ng Panginoon, ang linaw niya eh. Kaya yung world, ang dali nating natanggihan. Kaya lang din yung dapat natin gawin ngayon. Lord, tulungan mo naman ako na i-fix ulit yung mata sa'yo kung nawala na ako. Lord, tulungan mo akong alisin yung mata ko sa world at ibalik sa'yo. Kasi sabi po sa Bible, hindi talaga natin dapat minamahal ang world. 1 John 2:15. Ano sabi dun? 1 John 2:15. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So as Christians, we are not really meant to love the world. We are in the world, yes, pero para ano? Ipalaganap ang love ni Jesus Christ, not to love the world. Paano natin yung patuloy na gagawin? Let's fix our eyes on Jesus. Kung ikaw naman yung tao na hindi ka worldly, yes. Alam mo sa sarili mong, hindi ako yon, hindi ako natutulog pagka-service, hindi ako yung hindi makatiis sa bisyo, then keep on being a true Christian. Kasi hindi natin sure kung anong pwedeng mangyari in the future. Kaya ito encouragement, huwag kang bibitaw, huwag mong iaalis yung mata mo sa krus. Kung ngayon nakatingin ka doon, huwag mong maging babala ito sa'yo. At maalala mo na sa moment na tumalikod ka, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. At hindi natin maikuha yung pangako na makita siya sa langit. Sino po sa atin nakoconvict sa oras na to? Sino po sa atin gusto ulit na ma-fix yung mata na kay Jesus? Di po tayo pa yung tumayong lahat? Sige po tayo po pumikit. Tayo po yung manalangin. Panginoon, humingi kami ng tawad, O God. Kung may pagkakataon, O Lord, na lumingon kami. Lord, sorry kung may double life kami. Sige po, pwede natin yung sabihin sa Panginoon. Kung aminado ka sa sarili mo na hindi ka na nakatingin sa krus sa oras na to. Lord, sorry if I have double life. Sorry, Lord, kung parte ka lang ng buhay ko, hindi ikaw ang buhay ko. Sorry, Lord, kung niloloko kita. Sorry, Lord, kung niloloko ko yung sarili ko, niloloko ko yung leader ko. Sorry, Lord. Sa mga tao naman na nakafix pa ngayon yung mata mo sa Kanya, mag-pray ka pa din. Lord, tulungan mo kong manatili dito. Ayoko pong hindi kalugdan mo. In Jesus' name.
In Jesus' name. May ini-impress lang din sa akin ngayon, bakit tayo inuuna ni Lord na ayusin, na maging 100% church people, hindi worldly. Kasi maraming tao ang naghihintay sa atin. Marami tayong dapat hayuan, marami ding taong bulag pa, maraming taong worldly na dapat nating i-reach out. Kaya inaayos tayo ni Lord as a church. Kaya magpaayos tayo kay Lord sa oras na to. Awitin natin yung kantang ito bilang isang panalangin, bilang isang commitment. Lord, tulungan mo ko tumingin ulit sa cross at talikuran ng mundong ito. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige po. Yes, Lord. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No Isa pa po, I have decided. turning back. I have Sige po, magdesisyon tayo sa oras na to to follow na si Jesus ulit yung sundin. no turning back. Hindi yung world, hindi ang ating sarili. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. I have decided. I have decided to follow Jesus. Yes, Lord, we will follow you. No turning back. Kung paano ka namuhay, O Lord, dito sa lupa. I have decided to follow Jesus. No turning back. No, the cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. Yes, Lord. No turning. The cross before me. The cross before me, the cross before me, the world behind. Yes, Lord, tulungan mo kami na tumalikod sa mundong ito in Jesus' name. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning. We sing Christ is enough. Christ is enough for me. Amen. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. For the last time, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. And everything I need. Amen. Christ is enough. Christ is enough.
hindi tayo masasatisfy ng anything sa world na to. Si Jesus lang, yung makakapag-fulfill, makakapag-satisfy sa atin. Kaya right now, be willing to let go of the world. I-let go natin yung desires of this world in Jesus' name. In Jesus' name. Because Christ is enough for you. Decide to let it go. In Jesus' name. Lord, I pray po sa mga kapatid ko ito, O God. Lord, kung sila man ay nahihirapan, Panginoon, kung meron man sa kanilang mga nakatali pa sa sanlibutan, Panginoon, help them to surrender, O God, in Jesus' name. Help them, O God, to surrender their hearts, their lives talaga, Lord, 100%. No reservations, O Lord, in Jesus' name, O God. Huwag mo po silang hayaan, O Lord, na manatili na neutral lang, Panginoon. Maligamgam, O God, in Jesus' name. But set them on fire, O Lord, in Jesus' name. Yung talagang 100% sold out sila sa iyo, O Panginoon. Especially, O Lord, sa mga nakaranas na nito, O God. Ipakita mo sa kanila, O Lord, na pwede ulit nila itong maranasan. Hindi nila kailangang mag-hold back. Hindi nila kailangang pigilan yung sarili nila. Hindi nila kailangang mahiya, O God. In Jesus' name, they can be sold out for you again, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, O Lord. I pray, O God, na bigyan mo kami ng willingness to overcome our weaknesses, O Lord. Kung ito man yung nagpapa-worldly sa amin, O God, tulungan mo kami na mapagtagumpayan, Panginoon, yung mga kahinaang ito araw-araw, O God. Remind us, Panginoon, in Jesus' name, and empower us, O God. Pakita mo sa amin na kaya naming magtagumpay, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Kung sino man sa amin, O God, kung merong nakabalik na tanikala ng kaaway, Panginoon, sa oras na to, ito'y kinakalagan ko sa pangalan ni Jesus. Kung alam mo na merong nakabalik sa'yo na chain, you can cast it out right now in Jesus' name. Pwede mong kalagan yan. You can renounce it right now in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, kinikilala namin yung power mo to deliver sa oras na ito, God. Yung power mo to set captives free, Panginoon, in Jesus' name. Kaya, Lord, set us free right now, O God. Sa ano man po yung naging tanikala ulit namin, O Lord, sa isip man ito, bisyo man ito, O God, ugali, O God, sitwasyon, tao, O God. I rebuke it in Jesus' name, O God. Sinisira ko ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. If they are willing, in Jesus' name, they will be free. In Jesus' name, thank you, Lord, for your power, O God. Thank you for the freedom, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Hallelujah. And we ask you, Holy Spirit, na patuloy mo kaming i-empower, Panginoon. Pakita mo sa amin, O God, na araw-araw, na pag-overcome namin sa world, hindi kami mag-isa, Panginoon. Kasama ka namin, Holy Spirit. Hallelujah. Hindi namin kailangang matakot, hindi namin kailangang mag-alala, O God, because you were there, Holy Spirit, to remind us, O God, of the truth, O Lord. And help us, O Lord, na i-obey ka namin every time na maririnig namin yung conviction, every time na yung puso namin kinakabahan, every time na di kami mapakali. Panginoon, sundin namin yung katotohanan na sinasabi mo sa amin. In Jesus' name, O God. In Jesus' name, pinangahawakan namin, Lord, yung John 16:33, O God, that in this world we will have troubles, O God, but you have overcome the world. Kaya mapapagtagumpayan namin yung world, O God, dahil nauna ka nang nagtagumpay dito, in Jesus' name, O God. And I pray, O Lord, na sa bawat isa, ang aming mga mata, Panginoon, ay muli namin ma-fix sa cross. In Jesus' name, O God. Lord, huwag mo kaming hayaan na lumingon ulit, Panginoon. Tulungan mo kaming tumatag, O God, na nakatayo sa harapan mo, O God. Tumatag, O Lord, na iwanan talaga at hindi na balikan ano man yung nasa likod namin, in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, O Lord. And I pray, O God, na sa mga bagong buhay, Panginoon, sa mga buhay na binago mo, sa gabing ito, O God, gamitin mo kami this week, O Lord, para magbago din ang buhay ng mga tao, in Jesus' name, para magpalaya din ng mga tao this week, O God. Hallelujah, para dalin din yung mga tao sa dilim, sa liwanag, O Lord, in Jesus' name, O God. Lord, gamitin mo yung mga buhay namin sa mga makakasalamuhan namin this week, O God. Help us to preach the truth, only the truth, O God, in Jesus' name, na hindi po kami na nagko-compromise, hindi namin nilalabnawan
nililinawan, hindi namin nilalambutan yung truth, Panginoon. Pero with all boldness, oh God, mas speak naman yung katotohanan ng inyo pong salita at marami ang makakilala sa iyo at maligtas. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. We pray that this church will be full of church people na totoo, Panginoon, na sumusunod sa iyo, God, in Jesus' name. In Jesus' name, na may spiritual life, na may buhay talaga, Panginoon, na sumusunod sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, salamat, oh God. Lord, patuloy mong i-guide every ruwan yan, Panginoon. Di man kami magkakasama araw-araw. Di man kami nakikita araw-araw, Panginoon, pero kasama ka namin. Help us to be aware of that, oh Lord. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Sineselyuhan ko po ng banal niyong dugo ang ginawa mo sa gabing ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Yan, so dyan po nagtatapos ang ating Disciples Night. God bless po sa ating mga nasa online.